Ano ba naman buhay natin dito? Wala na ba tayong pag-asa na guminhawa? Ganun talaga dito sa Maynila. Kapag hindi ka kumayod ng husto, gutom ka. Ang sagot pa sa akin ng aking asawa na si Bernard, doon na lang kaya tayo sa probinsya sa inyo. Di ba sabi mo, may lupa kayo doon na sinasaka ng mga pinsan mo at lolo mo. Kahit paano, baka doon maging maayos ang buhay natin, lalo na lumalaki na ang anak natin. Pinag-iisipan ko nga, mas maganda nga doon tayo. Kaya lang wala naman tayo bahay na tutuluyan doon, pwede tayo doon makituloy kina pinsan at lolo pansamantala, tapos magpagawa na lang din tayo muna kahit kubo. Sabi pa ni Bernard, okay na yun, kaisa dito, bayad tayo ng bayad ng renta. Sabi ko pa sa aking asawa, kaya napagdesisyon kami na umuwi nga ng probinsya ni Bernard. Kaya lang simula ng pag-uwi naming, doon din pala mag-umpisa ang pagbago ng ugali si Bernard sa madalas nakasama ang mga pinsan niya. Nagiging madalas ang pag-inom nito, kaya naman masaya at malaya ang dalawang pinsan ni Bernard at lolo niya sa pag-asikaso sa akin. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Itago mo na lang ako sa pangalan ni Ka. Ang asawa ko na si Bernard ay kaedad ko rin at may isa kaming anak na lalaki. Nagkakilala kami ni Bernard sa aming pinapasukan na pabrika sa Valenzuela. Anak, mag-iingat ka doon ha. Wala kang nanay na tatawagin doon. Ang sabi pa ni nanay sa akin na magpasya ako na sumama sa aking kaibigan na magtratrabaho sa Maynila. Mahirap ang buhay namin sa Bohol. 3 kaming magkakapatid at pare-parehong babae. Ako ang panganay. Kaya ramdam ko ang hirap namin sa buhay. Pero sa kabila yan, nakatapos naman ako ng high school pero hindi na ako nakatungtong ng college. Kaya sa edad ko noon ng 20, sumama ako sa aking kaibigan para pumasok ng kasambahay sa mayamang pamilya sa Makati. Doon kasi pumapasok ang friend ko. Agad naman akong ipinakilala sa amo ng kaibigan ko. Mayaman sila. Maraming sasakyan at malaki ang bahay. Kahit na mayaman sila, parang hindi sila masaya. Ang mga anak nila ay parang kontrol lang ang galaw. Tapos pa naisigaw pa ang tatay nila. Maging kami ay hindi nakakaligtas sa paninigaw ng amo namin, para bang konting galaw. Mainit na agad ang ulo ng aming amo. Bakit kasi dyan ka pumasok? Alam mo ba na walang nagtataga nakatulong sa kanila? Ang pinakahuli nga ay tumakas na lang. Maliit na nga ang sahod. Ang delay pa daw ang bigay, samantalang ubod naman ng yaman. Ang sabi sa akin ng gwardiya doon sa subdivision na aking pinapasukan, na naging kaibigan ko, nga kuya, kung may alam lang ako na mapapasukan na iba, aalis na ako dito. Umalis ka dyan, saka maganda ka, maputi may height ka. Makakapasok ka ng ibang trabaho na hindi ka tulong, sabat naman ng isang guardian habang nag-uusap kami. Simula kasi nang pumasok ako doon, 4 na buwan na ako, pero hindi man lang ako nakalabas ng subdivision. Nagpapaalam kami na kahit linggo na lumabas kami, pero ayaw kami payagan, mas marami daw kaming gagawin kapag linggo. Nandoon kasi sila lahat kapag Sabado at Linggo, wala silang pasok sa kanilang mga trabaho. Kaya ayon madaming lulutuin sa mga hugasin, kaya ng isang beses na makalabas ako, napaalam namin ay magsimba lang, pero sa mall kami pumunta at namasyal. Doon nagkaroon ako ng ideya na pumasok ng ibang trabaho. Doon sa isang katulong din sa kabilang bahay na nakilala ko. Ang kapatid niya daw ang pumapasok sa pabrika at lilipat daw siya doon. Nagpaalam naman ako. Kahit na ayaw ako payagan, umalis pa rin ako at doon niya ako nakapasok sa pabrika. Ibang-iba ang environment doon kumpara sa pinanggalingan ko. Tuwing linggo masaya ang mga tao dahil sweldo at lahat lumalabas. Nakapagpadala na rin ako kahit paano kina nanay sa Bohol. Doon ko na rin nakilala si Bernard na stay-in din sa pabrika. Matagal na pala niya akong nakikita at gustong lapitan. Nahihiya lang daw sa akin, mukha raw kasi akong masungit. Iyon din ang sabi ng ilang kasama ko.
Siguro dala ng pagiging sinita ko, tapos tahimik pa ako. Pero nang tuluyan ko nang makilala si Bernard at madalas na sumasama sa amin kapag lumalabas kami tuwing linggo, napalagay din ang loob ko, Nika, mahal kita, matagal na. Sana bigyan mo ako ng pag-asa, ang sabi pa ni Bernard, dahil sa unang pagkakataon ay may nagsabi sa akin na gusto ako, at mahal ako. Kinilig din ako noon, may hitsura din si Bernard, matangkad din ito, kahit na medyo maitim, hindi nagtagal. Naging kami ni Bernard, masayang. Masaya ako at ramdam ko ang pagmamahal sa akin ni Bernard. Kaya makalipas ang 1 taon namin, hindi na ako tumanggi sa gusto ni Bernard. Doon sa kwarto na tinutuluyan namin habang wala ang mga kasama ko na estayin. Doon na ibigay ko kay Bernard ang aking iningatan, lalo pa akong napamahal sa kanya simula noon. Hindi ko alam pero simula nang maranasan ko iyon, gusto ko na palagi na namin ginagawa, dati kapag kalinggo. Pasyal kami sa mga mall at ibang lugar. Pero simula nang maranasan ko yun kay Bernard, sa ibang lugar na kami pumupunta, minsan ako pa ang nagbabayad ng kwarto. Dahil gipit si Bernard, para lang matuloy lang kami, wala sa isip ko kung ano pa ang mga susunod na mangyayari. Kaya hindi nga. Nagtagal na buntis ako, dahil bawal ang bata doon sa pabrika. Napilitan kami ni Bernard na mag-upa ng bahay na malapit lang din doon sa pabrika. Simula naman noon naranasan na naming ang hirap. Si Bernard na lang kami ang nagtratrabaho dahil walang mag-aalaga ng anak namin, kaya ang kita niya ay kulang na kulang sa aming 3, bayad pa ng renta ng bahay, ng tubig at kuryente. Doon na ako napaisip na sana hindi muna ako nagpabuntis. Minsan pinagtatalunan na namin ni Bernard iyon, hindi pala talaga makakain lang ang salitang mahal lang, mas mahalaga pa rin talaga ang laman ng tiyan. Pero sa kabila ng hirap, gumagawa naman ng paraan si Bernard para maitawid namin ang araw-araw na buhay. Ano na Nika? Anong petsa na? Akin sina ngayon, dapat katapusan nagbayad ng kayo, kung wala kayo ibabayad, umalis na lang kayo, alam nyo naman na ito lang ang pinagkukunan ko ng kabuhayan namin, sabi ni Aling Iska, ang may-ari ng inuupahan naming na kwarto. Delay na kasi kami ng bayad ng 2 linggo. Halos wala kasing sinahod si Bernard. Dahil nagkasakit ang anak naming, kaya nag-vail ito sa pabrika na pambili ng gamot. Pero nang nakavale muli si Bernard, agad akong pumunta sa bahay nila Aling Iska. Tao po, Aling Iska, katok ko sa pinto ng bahay nila habang hawak ko ang pambayad namin ng renta. Ikaw pala Nika, halika, pasok ka muna. Sabi ng lalaki nang buksan ang pinto, na asawa ni Aling Iska, na si Mang Nestor. Mang Nestor, iaabot ko lang ang bayad sa upa namin, pasensya na po kayo. Na-delay kami ng 2 linggo, nagipit po kami. Ang sabi ko kay Mang Nestor, wala yan Nika, pagpasensyahan muna si Iska. Matanda na kasi, kaya ang ingay, meron na ba kayo pambayad? Ang tanong ni Mang Nestor, nakavali po ni Bernard sa pabrika, sa totoo nga po, halos wala nang sinasahod si Bernard, kakavele, nagagalit na kasi si Aling Iska sa amin, kahapon lang, sinugod kami doon at pinapaalis na kami, ganun ba? Hayaan mo kakausapin ko si Iska, 2 linggo lang naman pala na delay. Sabi ni Mang Nestor, sabay na inaabot ko ang 3,000 na bayad sa renta, alam mo Nika, dati rin kami umuupa noon, matagal na panahon din kami nagbayad ng renta ni Iska, kaya naiintindihan kita. Sabi muli ni Mang Nestor sabay hawak sa kamay ko, at ibinabalik ang perang inaabot ko. Itabi mo na yan iha, pambili mo muna ng gamot ng anak mo, kapag kasiningil ka ni Iska sabihin mo, inabot mo na sakin ha. Sa katapusan mo na ibigay ang renta. Sabi pa ni Mang Nestor habang nakatingin sa akin, at binitawan na ang kamay ko. Salamat po Mang Nestor, pahabol ko pa, sabay na tumalikod na ako palabas ng pinto ng bahay nila, pero hindi pa ako nakakalayo, Nika, kapag may kailangan ka. At may maitutulong ako, magsabi ka lang sa akin, ha, pahabol na sabi ni Mang Nestor, ngumiti lang ako at nagpasalamat sa kanya, sabay ngiti rin ni Mang Nestor, kaya tumuloy na ako sa paglakad pa uwi, habang nag-iisip. Mabuti pa si Mang Nestor mabait. Hindi tulad ng asawa niya na ubod ng sungit, kaya nabuo na sa isip ko na hindi kay Aling Iska ibigay ang bayad. Kay Mang Nestor ko na iaabot ang renta ko sa sunod na linggo, saan ka kumuha ng pinamalengke mo?
Ito bumili na ako ng lutong ulam para hapunan natin, sabi ni Bernard nang dumating ako. Nagtaka kasi ito nang nakaluto ako ng ulam at may nabili din ako na gatas at diaper ng anak namin. Galing ako kina Aling Iska para ibigay yung renta natin. Kaya lang wala si Aling Iska, si Mang Nestor lang ang nandoon. Sinabi ko na veil mo lang yung pambayad natin. Mabait pala yun si Mang Nestor. Sa katapusan na lang daw tayo magbigay, basta kapag nagtanong daw si Aling Iska. Sabihin daw natin na. Nagbigay na tayo sa kanya. Mabait talaga yan si Mang Nestor. Nakasama ko na sa inuman yan. Siya nga ang panay bili ng alak noon. Palibhasa wala nang pinag-aaral. Tapos may pension pa buwan-buwan. Ito raw bahay na ito, mula sa matagal na pagtatrabaho ni Mang Nestor. Sabi pa ni Bernard, retired na pala si Mang Nestor. Parang hindi ako masyado makapaniwala na 60 na yun, kung ikukumpara kay Aling Iska na asawa niya. Ang tanda na ni Aling Iska, siguro hindi stress ni Mang Nestor, dahil ang tatlo niyang anak ay tapos na mag-aral at lahat may trabaho na, inaabutan pa siya tuwing sweldo, tapos may pension pa, kaya siguro, kahit paano may pera si Mang Nestor. Hindi na nga pumunta si Aling Iska sa amin para maningil, kaya pagdating ng katapusan, pumunta ulit ako doon sa bahay nila, para inabot ang bayad. Sakto linggo noon, kaya wala si Aling Iska. Tuwing linggo kasi nasa simbahan si Aling Iska, at halos maghapon ito doon. Nika, may pera na ba kayo? Magkano yan dala mo? Para ba sa delay ninyo iyan ang nakaraan buwan saka para sa buwan ngayon? Ang tanong ni Mang Nestor, Mang Nestor, para po to noong nakaraan buwan, yun ngayon po sanang buwan, ipapakiusap ko sana na sa sunod na linggo na lang. Naku, ganun ba? Naku, baka magalit na naman yan si Iska. Sabi ko pa naman sa kanya magbabayad kayo ngayon. Sabi pa ni Mang Nestor, Mang Nestor. Kapos talaga kami, baka naman po pwede ulit, pwede naman yun iha. Madali lang naman akong kausap, pwede ko na sabihin kay Iska na nagbayad na kayo. Sabi ni Mang Nestor sabay lapit sa akin, at hawak sa balikat ko habang nakatitig sa akin. Hindi lang ako kumibo sa aking kinaupan, ang totoo hindi ko alam ang aking gagawin. Kung anong pakiusap na naman ang aking sasabihin kay Mang Nestor, tatanggapin ko yung bayad mo ngayon, pero yung kulang, sa linggo dalhin mo ulit dito ha. Pero kung wala pa kayong pambayad sa linggo, balik ka lang dito, mag-usap tayo, may ipapagawa ako sayo, para bayad na kayo sa buwan na ito. Sabi pa ni Mang Nestor, sabay na kinuha ang 3,000 habang naglalakad ako. Nag-iisip ako, saan kami kukuha ng pera sa sunod na linggo? Halos wala naman na matitira sa sahod ni Bernard dahil sa utang, pero ano kaya ang iaalok na ipapagawa ni Mang Nestor sa akin sa linggo? Pag-iisip ko pa, doon sumagi sa isip ko na meron palang mga tao si Mang Nestor na nagtitinda ng sampagita. Sila ang bumibili tapos pinapatinda niya, ang alam ko hati sila sa benta, pero bahala na, sabi ko pa. Nakauwi nga ako ng bahay. At naabutan ko si Bernard na umiinom ng alak kasama ang kapitbahay namin, kaya nainis ako. Ito na nga lang ang araw na magkakasama kami dahil day off, tapos mag-iinom pa. Ang masakit, kulang na nga kami sa budget, nagagawa pang bumili ng alak. Sa inis ko, inabot ko sa kanya ang anak namin na kasama ko kanina kina Mang Nestor. Nahiga na lang ako at nagpahinga, nag-iisip ako kung saan kami kukuha ng pambayad ng renta. Ano palang sabi ni Mang Nestor? Tanong ni Bernard nang pumasok sa bahay namin, natapos na makita niya na inis ako. Pinahiga niya ang anak namin at tumabi sa akin. Ikaw naman, ngayon lang ako uminom ulit, nagagalit ka agad, sabay halik sa akin ni Bernard. Ito naman ang gusto ko kay Bernard, kahit galit ako, never siya nagakit sa akin kapag nakikita niya akong inis. Sinusuyo niya ako, hinalik-halikan, kaya ayun, nawala pansamantala ang inis ko at pag-iisip sa bayarin namin. Alam kasi ni Bernard kung ano ang magpapakalma sa akin. Kaya habang naglalaro ang anak naming sa sahig, sinabayan iyon ni Bernard. Na iyon lang naman ang hinintay ko sa kanya. Kaya nang matapos na kami, maya-maya, lumabas muli si Bernard at bumalik doon sa kainuman niya. Ako naman ay masaya at naghanda na rin ako ng lulutin para sa hapunan namin. Iba ka talaga Pereng Bernard. Konting suyo mo lang kay Nika, kalmado agad, siyempre iba ako, saka dapat ganyan tayong mga lalaki.
Dapat sinusuyo natin ang mga asawa natin para hindi laging galit sa atin. Ang swerte mo naman pala para sa misis mo. Kung sa asawa ko yan, kapag galit, hindi mo malapitan, parang tigre. Kaya ilang araw ako bago kausapin, sabi naman ng kainuman ni Bernard, na naririnig ko sa usapan nila, hindi naman talaga ako galit, medyo inis lang ako. Kahit kailan hindi naman kami nag-away ni Bernard tumatagal ng isang araw. Malambing kasi ang karakter ni Bernard. Kaya sino ba naman ako para hindi siya pagbigyan, saka mahal ko rin naman siya, dumating nga ang linggo. Tulad ng dati halos walang natira sa sahod ni Bernard. Kaya inabangan ko talaga na makaalis si Aling Iska para pumunta sa simbahan. Muli kasi akong makikiusap kay Mang Nestor at kung sakaling nandoon ang asawa niya. Tiyak hindi papayag yun, matapos na makita ko na naglalakad na si Aling Iska. At sakto katatapos lang din namin ng anak ko maligo, pinaalaga ko muna ang anak namin kay Bernard. Narinig ko kasi na may plano siyang uminom kasama ang kumpare niya doon sa kabilang kanto. Kaya alam ko na hindi makakaalis yun, dahil walang mag-aalaga sa anak namin. Mang Nestor, sinika po ito, ilang beses ko nakatok sa pinto, parang wala kasing tao. Inisip ko na baka umalis ni Mang Nestor, kaya tumalikod na ako. Nika, ikaw pala, halika, pasok ka. Hindi ko narinig ang katok mo, naglilinis kasi ako ng banyo namin, masyado nang madumi, sabi ni Mang Nestor. Tulad ng dati upo ako doon sa upuan nila, Mang Nestor, pumunta ako dito para makiusap, wala pa po kaming pambayad ng renta. Kung sakali po tulad ng sabi ninyo nakaraan, ano pala ipapagawa ninyo? Tanong ko kay Mang Nestor, wala ka palang dalang pera ngayon, paano yan? Sabi ni Mang Nestor, payag po ako sa alok ninyo. Ano pa yun? Tanong ko ulit kay Mang Nestor, pero tumayo si Mang Nestor at lumapit sa pintuan sabay na si Nara. Ganito yun iha, kung papayag, libre na ang renta mo buwan-buwan, sabi pa ni Mang Nestor na hindi pa direktang sasabihin kung ano. Alam mo Nika, sa unang kita ko palang sayo noon, magandahan na ako sayo, kung hindi lang kita kilala, iisipin ko na dalaga, hindi halata na may anak ka na, muling sabi ni Mang Nestor, habang ako ay nakatingin lang sa kanya at napapaisip. Alam mo kasi si Iska matanda na, pareho na kaming 60, kaya wala na siyang oras sa akin. Tulad ngayon, aalis ng umaga, sa hapon na ang balik noon mula sa simbahan, iba naman kaming mga lalaki. Mas lumalakas kami at humahaba ang buhay kapag hindi pa tapos magsalita. Si Mang Nestor, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Libre na ang renta naming buwan-buwan, malaking tulong yon sa amin, lalo na kay Bernard. Hindi na niya kailangan na mag-overtime araw-araw. Pero, Mang Nestor, ibig mong sabihin, ako na ang magbayad ng renta. Tanong kay Mang Nestor, sa sinabi ko na pangiti si Mang Nestor, sabay na tumango, sabay na lumapit sa akin, kaya ayun, pikit mata na lang ako na tinanggap ang alok ni Mang Nestor. Hindi naman nagkakalayo si Bernard at Mang Nestor. Dahil alam ko na nag-enjoy din ako, sa libreng renta na alok ni Mang Nestor, bumalik nga ako ng bahay na masaya kahit paano. Hindi na ako mag-iisip kung saan kukuha ng parenta naming buwan-buwan. Dumaan na rin ako ng palengke para bumili ng pagkain namin. Dahil may inabot pa si Mang Nestor sa akin, naabutan ko na naglalaro ang mag-ama sa loob namin. Pero nakita ko sa kabila ng kalsada ang dalawang kaibigan ni Bernard, na alam ko na naghihintay sa pagdating ko. Nakangiti agad si Bernard nang makita ako, lalo na nakita niya siguro na maaliwas ang mukha ko. Dahil wala na akong iniisip na bayarin, sige umalis ka na, kanina ka pa hinintay ng tropa mo. Sabi ko kay Bernard, na lalong natuwa. I love you, mamaya babawi ako pag uwi, sabi pa ni Bernard, bago umalis, kahit hindi, sige na umalis ka na, sabi ko pa, kaya nakita ko na magkakasama ang tatlo na umalis, okay lang sakin, kahit nalasing pa umuwi mamaya si Bernard, at kahit hindi na siya bumawi. Sabi ko pa sa aking sarili, laging ganun ang nangyayari, tuwing katapusan pupunta ako kina Mang Nestor pag alis ni Aling Iska. Minsan, kahit hindi pa katapusan, bumalik ako doon, lalo na kapag walang diaper at gatas ang anak namin. Walang kaalam-alam si Bernard sa nangyayari, natutuwa pa nga ito dahil pagkagaling ko kay Mang Nestor, magpapaalam naman ito para uminom doon sa kaibigan niya. Ilang buwan din na ganun ang nangyayari. Pero hindi rin nagtagal ay muli kaming siningil ni
Aling Iska at muli kaming bumalik sa dating gipit. Matapos kasi ang pagpunta ko noon sa bahay ni Mang Nestor, pagdating ng hapon habang nagpapahinga raw si Mang Nestor, bigla na lang nahirapan na huminga. Yun pala inatake sa puso. Mabuti nandoon na si Aling Iska, kaya nadala agad sa hospital. Hindi naman namatay si Mang Nestor, na stroke lang ito. Hindi raw magalaw ang kanyang bahagi ng katawan, kaya nang muli akong pumunta sa bahay nila, naawa ako kay Mang Nestor. Naroon nakita ko pa na pinukpok ng tabo ni Aling Iska si Mang Nestor, dahil pumapalag sa pagligo sa kanya ni Aling Iska. Nakatingin lang sa mata ko si Ang Nestor. Gusto ko siyang lapitan, dahil parang may sinabi siya sa akin, kaya lang hindi ko maintindihan. Simula noon, tuwing katapusan ng buwan, nasa bahay si Aling Iska, para maningil, kaya doon nakaisip na kami ng ibang paraan. Napag-usapan naming na umuwi doon sa probinsya ni Bernard sa Bicol, dahil kung tatagal pa kami, lalo-lalo kaming maghihirap. Pumayag na ang lolo at pinsan ko na doon muna tayo tumuloy. Tutulungan na lang daw kami na makagawa ng kubo doon din sa katabi ng bahay nila. Mabilis nga ang desisyon naming na umalis na, ayaw kasi naming naabutan pa muli ng katapusan, dahil tiyak na sisingilin na naman kami ni Aling Iska. Nagbe nga kami ni Bernard, kasama ang anak naming. Madaling araw nang dumating kami sa lugar nila, pagpasensyahan mo na ang lugar namin, ganito lang kami dito, sabi ng Lolo B. Bernard. Medyo luma na kasi ang bahay nila, bahay daw talaga ng lolo ni Bernard yun. Kaya lang simula nang namatay na ang lola ni Bernard, napabayaan na, at ang dalawang pinsan ni Bernard na lalaki ang tanging nakasama ng lolo na, ulila na kasi si Bernard sa magulang. Bata pa raw si Bernard noon nang mamatay ang magulang niya. Tinamaan daw ng kidlat sa gitna ng palayan kay. Ang lolo at lola ni Bernard ang nagpalaki na sa kanya. Masayang masaya naman si Bernard. Sa muling pakikita nila, may 2 kwarto ang bahay ng lolo niya. Yung isa sa lolo niya, tapos yung kabila, sa 2 pinsan ni Bernard. Na si Kuya Manoling na hindi na raw nag-asawa simula nang iniwan ang dating kaasawa. Si Entoy naman ang isang pinsan ni Bernard na kaedad niya at kababata, na mas gusto raw kasi tumira doon sa lolo niya dahil mahilig sa pagsasaka. Nasa may poblasyon kasi nakatira ang magulang ni Entoy at mga kapatid, anak daw kasi si Entoy sa unang karelasyon ng kanyang ina, kaya ayaw na makisiksik sa bagong pamilya ng kanyang ina. Pinsan, saan mo ba nakilala ang asawa mo? Baka naman may kapatid yan o pinsan, pakilala mo naman ako. Sabi ko Entoy na naririnig ko na usapan nila, iba talaga ang pinsan Bernard ko pumili. Sabi naman ni Kuya Manoling, natuwa talaga ako sa aking mga naririnig, gandang-ganda sila sa akin, saka ang bait ng lolo niya. Ibinigay ang kwarto niya sa amin, doon na lang siya sa papag matutulog, tutal matanda na raw siya. Kami raw may bata pa kasama, pagsapit nga ng gabi, nag-inuman ang magpipinsan. Ang lolo naman niya, nandoon din, pero hindi umiinom. Masaya silang nakikinig sa mga kwento ni Bernard na karanasan niya sa Maynila. Kinabukasan, pumunta sila ng bundok, nanguha ang magpipinsan ng kahoy, para sa gagawin niyang kubo doon sa tabi rin ng bahay ng lolo niya, kaya kami lang naiwan ni lolo sa bahay. Dahil sanay na ako sa buhay sa Maynila, kaya dala ko rin ang klase ng pananamit ko na laging maigsing short at sleeves. Doon ko napapansin ko na napapasulyap sa akin ang lolo ni Bernard. Parang bang gusto niyang sabihin o sawayin ako sa klase ng aking pananamit, parang ako lang kasi sa lugar na iyon may ganun suot. Mag-isa lang na nakatayo ang bahay ng lolo ni Bernard sa gitna ng palayan na napapaligiran ng mga punong kahoy. Ang sunod na kapitbahay nila ay mga kalahating kilometro pa ang layo, kaya naiisip ko na kami lang naman doon. Kaya okay lang sa akin na ganito ang suot ko. Saka hindi naman ako pinagsasabihan ni Bernard, simula nang dumating kami doon. Walang gabi na hindi umiinom ng alak si Bernard, kasama ang 2 pinsan niya kasi halos gabi-gabi rin umiinom. Palibhasa walang inisip na pamilya, saka may mga sinasaka nila at mga imbak na palay, kaya siguro may pambili silang alak. At sabik din. Siguro sa pinsan nilang si Bernard. Ako naman nag-umpisang linisan ang bahay ng Lolo Bernard. Halos kalahati yata ng laman sa loob. Puro basura at kung ano-anong mga abobot. Natuwa nga ang pinsan ni Bernard sa akin.
At tinulungan pa ako na maglinis. Alam mo Nika, kung hindi dahil sa'yo, hindi luluwag ang bahay. Saka nagmukhang maaliwalas, sabi pa ng pinsan ni Bernard. Maging si Lolo at natuwa din, kahit na itinapon ko ang ibang nilang gamit na lumana. Pinaganda ko rin ang kwarto namin na dating kwarto ng lolo ni Bernard. Nilagyan ko ng foam para masarap kahit paano ang tulog ng anak namin. Pangatlong araw namin doon, nang magpaalam si Bernard na pupunta doon sa kamag-anak nila. Baka raw may alok na trabaho sa kanya, kasama ang dalawa niyang pinsan. Gusto nga sana kaming isama, kaya lang ayaw ko, maglalakad kasi ng malayo. Sa katulog noon ang anak namin, alas 7 na naggabi, nakakain na kami ni Lolo. Dala na rin ang pagod ko sa paglilinis, maaga na rin ako humiga, sina Bernard kasi wala pa. Inisip ko na lang na malamang napalaban na naman sa inuman sina Bernard at pinsan niya. Nakatulog na ako nang makita ko si Mang Nestor. Bumalik daw ako sa bahay nila dahil magbabayad ako ng renta. Kaya tulad ng dati, wala si Aling Iska. Kaya nakabayad ako ng renta kay Mang Nestor. Pero kahit tapos na si Mang Nestor, ramdam ko pa rin ang bigat sa aking dibdib. Kaya bigla akong nagising at nagulat ako sa aking pagdilat. Lolo, anong ginawa mo? Sabi ko agad, pero huli na para ako tumanggi. Nakapasok na ang lolo ni Bernard. Pasensya ka na Nika, narinig ko kasi na parang umuungol ka. Binabangungot ka yata, hindi pa kasi ako makatulog, sabi pa ni Lolo. Habang nakahawak sa balikat ko at parang ginigising ako, pagkatapos lumabas na ng pinto, napaupo ako at natulala. Parang totoong-totoo ang panaginip ko. Ramdam ko si Mang Nestor. Kumusta na kaya siya? Sabi ko sa isip ko, pero nagtaka rin ako. Bakit nandito si Lolo? Paano niya narinig? Na binabangungot ako, sarado ang pinto. Hindi kaya siya ang, iyon na lamang ang sumagi sa isip ko. Pagkatapos na naramdaman ko ang tila basa sa aking mga hita at nang kapain ko ang higaan. Doon ko napansin na hindi ko pala nalagyan ng diaper ang anak ko. Malamang sa kanya galing iyon, sabay na nagising din ito. Pinalitan ko ng suot at nilagyan ng diaper. Katumbas equals. Nawala na ang pag-iisip ko nang dumating sina Bernard at pinsan niya. Tulad ng dati, lasing ang tatlo. Doon ay nainis na ako kay Bernard. Hindi pa nga kami nagtatagal dito. Kung laging ganun ang gagawin niya, paano na kami? Kaya kinabukasan. Sinabihan ko si Bernard na tapusin na ang kubo namin para doon na kami tumira. Simula kasi ng gabi na iyon, parang nailang sa akin si Lolo. Hindi ko alam pero ramdam ko na nag-iba ang pakikitungo niya sa akin. Di tulad ng dati na masaya siyang nagkikipagkwentuhan sa akin. Isang linggo, matapos na magawa ang kubo namin, lumipat na kami. Pero dahil wala kaming mga gamit sa pagluluto, doon pa rin kami kumakain at nagluluto kina Lolo. Bali tulugan lang namin ang kubo. Unti-unti naman nasanay na ako sa buhay na ganun. Si Bernard sumama sa pinsan niya magsaka. Sakto 1 buwan kami doon. Nang magfiesta sa barangay nila, nagpakatay ang lolo ng kambing at manok. Naghanda talaga sila. Kahit magkakalayo ang bahay nila, magkakakilala pala. Sa kamarang pumunta sa bahay ng lolo ni Bernard para makifiesta. Nakita ko na masayang-masaya ang fiesta. May inuman at sayawan pa. Kaya kahit hindi ako sanay uminom ng alak, napasama rin ako. Lalo na dumating ang nanay ni Entoy at ibang pinsan nitong babae. Naghanda sila ng mainom. Si Bernard naman maaga palang nagiinom saka ang mga pinsan niya. Kaya ako ay hinai-hinai lang sa pag-inom. Saka nag-aasikaso rin ako ng ibang dumarating para kumain. Alas 5 ng hapon nang magpaalam na ang mga bisita at pinsan ni Bernard. Kasama ang nanay ni Entoy. Baka raw kasi wala na silang masakyan. Yung kapatid naman ni Entoy sa nanay, pumunta doon sa iba nilang pinsan. Doon na raw matutulog dahil pupunta ng sayawan. Si Bernard naman ay lasing. Tulog na ito doon sa kubo namin. Ang lolo naman niya ay nakahiga na doon sa kwarto niya na dating pinahiram sa amin. Pero si Entoy at si Kuya Manoling parang hindi pa lasing. Silang dalawa na lang ang natira. Pupunta pa raw sila ng sayawan mamaya. Tapos na rin naman ako sa ibang ligpitin at tulog na rin ang anak naming ni Bernard. Kaya umupo ako sa lamesa kung saan nagiinom ang dalawang pinsan ni Bernard. Nakipagkwentuhan ako. Inabutan ako ng tagay ni Kuya Manoling sa umpisa mapait.
Pero hindi nagtagal lalo na nalibang ako. Dahil kwela magkwento si Kuya Manoling, tawa ako ng tawa sa mga jokes niya. Hindi ko na malaya na nakarami na pala ko ng inom. Ento ilasing na ako. Tulungan mo nga ako. Matutulog na ako, sabi ko sa pinsan ni Bernard. Ramdam ko kasi na parang hinihila na ako ng higaan. Parang hindi ko na kayang tumayo. Nika, hatid ka na namin doon sa loob. Sabi naman ni Kuya Manoling na narinig. Pero ako parang dumidilim na ang paningin. Inaalalayan niya ako entoy. Si Kuya Manoling naman ay sa kanang bahagi ko nag-aalalay. Naglakad kami papasok ng bahay. At nang makita ko ang higaan, agad akong humiga. Nakita ko nga si Bernard na tulog. Tumabi na ako sa kanila ng anak namin, dala ng pagod sa maghapon pag-asikaso sa mga bisita. Nakatulog agad ako. Alam ko na may ibang nangyari, pero wala akong maalala. Nika, ano shot tayo ulit mamaya? Parang nagustuhan mo yung alak. Sabi ni Kuya Manoling sa akin, nang lumapit ako sa kanilang tatlo habang nagkukwentuhan. O nga Nika, meron pang tira dyan na 2 bote. Ayoko na, malasing ako. Saka masakit sa ulo. Sabi ko pa, napainom ka rin pala kahapon. Maaga kasi ako nag-umpisa kaya nalasing agad ako. Nagising na ako umaga na. Sabi naman ni Bernard sa akin, simula noon, hindi na ako muling uminom. Kahit na pinapashot ako ni Bernard at inaalok ng pinsan niya, iniisip ko kasi na baka malasing ulit ako. Naging malapit naman sa akin ang 2 pinsan ni Bernard. Lagi itong may dalang ulam sa amin. Lalo na kapag nasa bukid si Bernard, kapag may huli silang isda, o kaya may mga nakuhang prutas, sa akin agad dinadala, parang espesyal ang trato nila sa akin. 3 buwan na kaming nakatira ngayon dito sa lugar ng asawa ko. Kasama ang mga pinsan ni Bernard na 2 at ang lolo niya, masaya na rin kahit paano. Dahil walang bayad ng renta at kahit paano, maayos kaming nakakain, lalo na suportado kami ng mga pinsan ni Bernard at lolo niya. Madalas pa rin nila akong niyayang mag-inom. Pero ayoko muna, saka na kapag may okasyon, isa pa, gusto na rin ni Bernard na sundan ang anak namin. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung ano ang magyayari sa buhay naming dito, basta ako masaya na at kontento na. Basta walang problema at magkakasama kaming magpapamilya. Marami pong salamat at more power sa inyo. Nagpapasalamat Nika.